Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin ang energies na parating sa inyo ngayong new moon in Taurus sa May 8, 2024 at 11:21 a.m. Philippine time. So if you're living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng new moon sa inyong lugar. Ayan. So mas maganda na panoorin nyo to sa perspective ng inyong rising sign kasi mas accurate yun. Although pwede pa rin naman kayo mag-resonate sa inyong sun sign or sa inyong moon sign. So kung hindi nyo pa alam inyong rising sign, meron tayong link sa description at sa pinned comment. I-click nyo lang yon, lagay nyo yung mga information ninyo, date of birth, place of birth, and time of birth, at ika-calculate na ang inyong rising sign. So, kung hindi naman Sagittarius yung inyong rising sign, panoorin nyo rin yun kasi mas makaka-resonate kayo doon. Okay? So, let's begin. So, for you, Sagittarius, ang new moon in Taurus ay mangyayari sa inyong 6th house. 6th house is about your day-to-day work, daily routine. Ayan. Your well-being, yung iyong health, no, kalusugan mo. So, maaring mas magiging maingat ka ngayon, focus ka sa kalusugan mo, magpapa-check up ka ngayon, mas mag-organize ka rin ngayon. Pwedeng ayusin mo ang bahay mo. May mga pag-aayos ng mga furnitures, pag-general cleaning. So, itong energy ng Taurus is a fixed earth sign. So, very stable ang energy na to. Maaring mas magiging productive ka, no? Marami kang gustong gawin ngayon, no? Na para mag-organize, mag-declutter. Ito yung tipong yung mga hindi mo na kailangan, yung mga hindi mo na kailangan na gamit, pagsasama-samahin mo, tapos it's either ibebenta mo, papamigay mo, or i-donate mo, yan, or itatapon mo, no? Para lang maging maayos, organized sa bahay. Oo. So, pwede rin sa work nyo, sa trabaho mo, mag-aayos kayo doon, maglilinis kayo ng inyong mga cubicle, ng iyong mga office desk. Ayan. So, Venus, andito ang Venus sa Taurus ngayon. Venus is the planet of love, romance, harmony, also money, when it comes to your finances. I think mas magiging detail-oriented ka sa paggastos ng pera mo. Ito yung tipong isusulat mo na, no, yung expenses mo para alam mo kung saan napupunta yung pera mo. Kasi minsan, 'di ba, pag lalabas tayo, halimbawa may dala tayong 10,000, tapos pag uwi mo, oh my god, wala na, ubos na pala yung 10,000, naubos mo nang hindi mo namamalayan. So, ayan yung ito yung time na mas tawag doon, yung mga resibo, iipunin mo yung mga resibo na yan. Tapos, isusulat mo kung magkano yung expenses mo. Oo. Para magulat ka, oh my God, naubos na yung pera mo for that, for that day. So, at least alam mo kung saan napupunta. At alam mo na rin kung ano yung mga iiwasan mo na puntahan para hindi ka maging magastos. Okay? So, you also have Uranus and Jupiter here, conjunct sila. Jupiter is the planet of expansion. This is also about good luck, positivity, and Uranus is unexpected, no? So, with Jupiter and Uranus here, pay attention to your health, no, sa kalusugan mo. Lalo na kung ikaw ay meron na talagang dinadamdam dyan, pero hindi mo pinapansin, naku, ipacheck mo na para just in case, if there's something wrong, maagapan, no? Maagapan na para hindi ka nag-aalala or nanghuhula kung ano yung problema sa'yo. And then, meron tong, ayan, kaya pala sabi ko sa inyo, meron kayong aayusin sa bahay. Kasi meron tong sextile with your 4th house of your home life, family life, and parents, especially your mother. So, pwede rin naman tong hindi directly sa inyo, no? Yung may kinalaman sa health, sa kalusugan. Pwedeng may kinalaman sa parents mo, na kung halimbawa yung parents mo,
parang nagpaparinig sa'yo or may sinasabi sa'yo na may iniinda silang masakit sa kanila, mas maganda na pa-check upan mo, no? Kasi you'll never know, baka kailangan nila ng maintenance or ng kanilang meron na silang kailangan baguhin sa lifestyle nila kasi nakaka-apekto 'yon sa kanilang kalusugan in a negative way. So, some of you naman, pwedeng meron kayong mga aayusin sa bahay like rearrangement of furnitures. Pwede rin meron kayong opportunity ngayon na bumili ng bahay. Kung ito ay matagal nyo nang gustong bilhin tapos hindi nyo magawa-gawa kasi for some reasons pwedeng kulang sa budget or hindi nyo maasikaso. So, maaring may opportunity kayo dyan. Some of you naman, pwedeng meron kayong aayusin na relationship with your parents. Pwede kasing iba, merong hindi maayos na relasyon sa mga magulang, nagkatampuhan, ayan. So, pwede ngayon mas magre-reach out ka sa yung parents para maayos ang inyong problem or issues. You have the Two of Swords. So, maaring meron ka ring major decision making ngayon. Pwedeng meron kayong may babaguhin sa inyong work or sa routine. Okay? So, yung iba sa inyo pwedeng kasi new beginnings tong new moon eh. Pwedeng ma-ididestino kayo sa ibang department or sa ibang branch, no, ng inyong trabaho. Pwede ring may travel opportunities. Pwedeng unexpected travel opportunities. You have the Queen of Wands, which is about your freedom. Page of Cups. And the Nine of Cups. So, some of you, pwedeng may magpapahayag ng feelings towards you, love offer. Pwedeng katrabaho mo to. May crush. Oo, may crush sa'yo. I feel like, pwedeng gusto mo rin tong taong to. So, pwedeng bigyan mo siya ng chance. Kasi may fulfillment dito, may happiness. So, pwede rin, ngayon, nagde-decide ka kung bibigyan mo ng chance itong person na to, or yung sarili mo to get into a relationship, kung ready ka na. Kasi yung iba hindi ready. Pwedeng you are still healing from your past. Kaya, you are not sure. Okay? Pero masaya ka with this person. Pwede itong taong to, malapit ka nang makumbinse ng taong to na mag-commit sa kanya. Pero yung iba kasi sa inyo, non-committal. Ito yung tipong, okay, acknowledge nyo, may gusto kayo, may interest kayo, pero kapag naging mahigpit na sa inyo yung taong to, doon na kayo na-turn off. Ayaw nyo kasi na pinakikialamanan kayo sa mga gusto nyo. Kasi gusto nyo malaya kayo, malaya na nagagawa yung gusto nyo. Know your worth. New Moon in Taurus, diba? Know your worth. So, alam mo kung ano yung value mo, ano yung dinideserve mo. Pagdating sa relationship, sa connections mo. You also have, show the world the real you. Full Moon in Aquarius. So, yung iba sa inyo, mas magiging authentic, totoo sa inyong sarili. So, kapag hindi nyo gusto ang isang bagay, magiging open kayo. Like, no, ayoko yan. Or, ayoko sa'yo. Ganon. Communication is the key, yes. Importante na you are delivering your message correctly or clearly to someone. Kasi pwedeng yung iba sa inyo, merong nakita niya na may nagkaka-crush sa inyo, merong nagkaka-interest sa inyo. Pero ina-entertain nyo, akala niya the feeling is mutual, 'di ba? Yung parang pinapaasa. So mas maganda diyan na open ka dun sa person na yon na you're not ready for a relationship. You just want friendship. Kasi minsan may mga ganun talaga umaasa. Oo, sa pakikipagrelasyon. Kasi lalo na kung masyado kang mabait, akala nila, nami-misinterpret. Kasi alam mo kung ano yung dinideserve mo. So pag nakita mo na feeling mo, hindi mo dinideserve itong tao na to, itong ginagawa ng tao na to, so you feel like you are not someone na magre-resonate sa personality ng person na to, maaring hindi mo siya hahayaang maging part ng buhay mo.
Mm. Kasi I feel like naghahanap ka ngayon ng ano ng person na merong future na hindi lang for fun. Oo. Na pwede ring yun nga, mas maganda na for fun and at the same time seryoso, may foundation, no? Merong pakahihinatnan yung relationship. Yung inyong connection. Okay, so that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. Bye.